Maligayang bati sa inyong lahat. Ako si Noel. And ako si Ria. Welcome sa People's Tambayan, kung saan natin pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating lipunan. So, sa araw na ngayon, today ay makakausap namin si Ma'am Helene Di Mauco. Ang pag-uusapan today ay tungkol sa education sector. So, si Ma'am Helene ay matagal nang nagtuturo doon sa Mindanao, sa mga public schools sa Mindanao. And kasama din po siya sa Alliance of Concerned Teachers. So, Ma'am Helene, mag-hello tayo sa camera. Hi. Ako po si Ma'am Helene Original Di Mauco. Yun. So, ano po ang at kayo po ay parte ng Alliance of Concerned Teachers. Ano po ang posisyon po ninyo sa Alliance of Concerned Teachers? Opo, kasi nung hindi pa na-merge ang Cotabato City Division na part ng Region 12 sa BARM, ako po ay Vice President ng aming union, Regional Union in 12. Nung na-merge na noong 2020, based doon sa Bangsamoro Organic Law, na separate ang Cotabato City sa Region 12 at nabilong na siya sa BARM. So, as of now, since hindi pa organized ang BARM teachers, ako po yung tumatayo as coordinator or spokesperson ng mga teachers doon sa BARM for the national office. Buti naman bilang kayong representative para sa lahat ng mga teachers, no? So, gaano katagal na po kayong nagtuturo doon? Sa BARM? Mm-mm. Or since I started teaching? Sige. Since you started teaching. Okay. I started teaching noong 1979. Tagal na po pala. Pero private school yun, from Notre Dame School, owned by Catholic School, Notre Dame Schools, and then sa Philippine Harvardian College before, and then nag-join ako sa public school 1988. From 1988, regular teacher po ako, classroom teacher, advisor, and then nung 2000, nag-start na ako maging special education teacher. Kasi that was the time na talagang nag-start na ang special education teacher sa public school. Opo. So, sabi niyo nga po sa Mindanao kayo based. Doon din po ba kayo pinanganak at lumaki rin po ba kayo sa Mindanao? Pinanganak ako sa Iloilo. Opo. Sa Visayas, no? Iloilo, then I grew up sa Mindanao. And doon ako nag-elementary Saan po? sa Saan po kayo nag- Tulunan Central School. Yung aming province ay sa North Cotabato, particularly sa Tulunan, Town of Tulunan, Poblacion. And then I spent my elementary days there. Tapos ang high school ko doon sa Notre Dame of Tulunan pa rin, Catholic School. Then nag-college ako sa Notre Dame of Marble University, sa Marble. But then dahil sa mga gulo-gulo noon, nagkaroon ng mga gulo yung mga Muslim and Christians. There was a time na mahirap na mag-commute ng mga buses kasi may ambush-ambush. So I transferred naman in my third year and fourth year. Doon ako nag-graduate sa Southern Baptist College in Mlang. Next lang na town ng Tulunan. Northcote pa rin yun. Opo. Thanks. So, tanong lang po, paano nyo nalaman na gusto nyo maging guro? Wala. Kasi yung panahon na yun, talagang ako, kasi gusto ko maging nurse or gusto ko maging lawyer. Kaya lang, siyempre, ang nanay ko is hamak lang na elementary teacher din. So, yung kanyang income, hindi sapat sa amin yun kasi 6 kami. In fact, nag-aral ako in my own. I work as a working student. I studied as a working student, and then siyempre hindi ko alam kung anong course na kukunin ko. But then ang instill na lang sa mind ko is kailangan may matapos ako. Kahit ano. Kaya undecided ako sa course until na in-enroll ko Bachelor of Arts. So sabi ko kahit sana ko mag-employ at may diploma ako kung sa office or so what. And then that time kailangan na ma-teachers. So nung nag-graduate ako ng March, pagka-April and May, nag-take ako ng 9 units in education. At the same time, ng pagka-April na yan, kumuha ako ng board exam. Board exam pa man noon sa teachers. Dahil nga, in-need talaga ng mga teachers that time. Wala na kasi mga
mga teachers dito. Yun. Kulang. Tapos until I realized na tama din pala na mag-land ako sa teaching. Oo. Kasi parang calling ko rin yun. Parang ganun. Anong year po kayo na nagsimulang magturo? Nag-graduate ako na 1979. 1979. So 1980, 79 and 80, yun na yun. Yun na po. May paborito po ba kayong subject nung nasa Wala. elementary kayo, Wala. high school? Ako rin. Yun din sagot ko. Siguro math na lang. Para The hated subject. Pero Hate nakakaintindi naman ako ng math. Oo. Although hindi ko gusto yung math, nakakaintindi naman. Depende sa teacher. Totoo rin. Wala akong favorite subject. Kahit sa high school, wala. Ano po ang masasabi ninyo sa ano po ang Alliance of Concerned Teachers? Ano po ang pinaglalaban? Ito yung association ng mga teachers nationwide. Bawat region, mayroon naman yung association ng gano'n. No? Siyempre, we are calling for yung kapakanan ng teacher, yung ang call talaga is ibigay kay teacher what is due for teacher. So, yun. Kaya lang, siyempre, yung aming association is not limited sa teachers alone kasi militante kami. Meaning, yung aming mga leaders, hindi yun nanggagaling sa sa masa. Hindi yun sabi na point lang, hindi. And then, yung leader talaga namin ay siya, galing sa collective action, no? And then, progressive association siya dahil nga kailangan si teacher doon mga proactive, no? In lagi sa mga innovations, technology, and yung mga concerns ng government, concerns ng agency itself, and then, siyempre, we are nationalistic. Dahil nga, hindi tayo sectoral. Sinasabi natin ang masa. Kaya when we demand for increase, kasama na yung mga employees na nabibigyan ng social services in the government. So when we ask additional or increase sa teaching allowance, true to all yan, not only for teachers. When we ask for increase in basic pay or salary, true to all yan. Hindi kagaya na nagkaroon ng increase sa nurses alone or sa uniformed men alone. Tayo hindi. Because we're thinking na saan gagaling mga clienteles natin from the masses, no? From the employees, from the people working in the government, from the fisher folks, from the farmers. But that's really nice to hear, no? Parang hindi lang yung teachers yung sinusuportahan, pati yung mga admin staff, di ba? O kung i-increase yung salary ng teachers, dapat sa admin staff. Lahat. Kasi para makaturo ng proper yung mga teachers, merong support. Yun. So ano pa po yung... Definitely, opo. Ano pa po yung mga pinaglalaban ninyo? Or saan kayo nag-voice out ng concerns? Siyempre, we raise our voice through so legit na pamamaraan. Kaya nga, we are organized, we are unionized, according naman doon sa batas. We do not go beyond the law. We have legal basis for that. Kasi nga, kaya nga, madali namin ma-air ang aming mga demands kasi nga, we are a legit, mayroon kaming legal identity where, of course, hindi kami pwede i-discriminate or i-compel na aming mga heads or even the Secretary of Education kasi nga, nasa batas yung aming pinaglalaban. So usually, siyempre meron niyang Constitution and bylaws and nakasipulate naman doon sa Constitution and bylaws, ano yung mga dapat namin ipaglaban. Hindi naman namin dinidemand yung hindi maibigay ng government. No? We demand for salary increase based naman doon sa mga survey na kaya ng gobyerno ibigay sa amin ito. Di ba? Hindi pwede mag-demand kami na beyond possibility. So, yun. Inyo po dahil po siyempre nanggaling po kayo sa Mindanao. Ano po ang sitwasyon ng edukasyon ngayon sa Mindanao at ano po ang mga kakulangan na nakikita ninyo? Alam mo, that's a very nice question kasi particularly sa Mindanao kasi, di ba, may barn, no? May barn. Yung barn, na ino-consider nila na
they are in a different region. Meron silang sariling autonomy, kaya nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Although covered pa rin sila ng mga laws in terms of national policies, covered pa rin sila, pero meron silang meron silang stand na pwede silang mag-revise or pwede silang magdagdag kung ano yung nasa national government at applicable sa kanyang region. Kasi, di ba, marami ang, parang, masabi natin na 85 o 80% mga Muslim area kasi yan, di ba, ang bar. Although may mga Christian sa Matlo, pero minimal lang. Yun, gaya sa akin, nakapag-asawa ng Muslim, di ba, yun. So, kagaya ng itong curriculum ngayon na matatag. So, dapat nationwide yan, implementation yan, pero si BARM, nag-revise ng kanilang curriculum. Inangkor nila doon sa kanilang mga traditions and culture. So wala silang mga national learning reading camp na ginagawa yun tuwing bakasyon. Wala silang mga mathematics camp na ganyan. Yun na nga, nirevise nila at inaccord nila yun sa kanilang kultura at mga paniniwala. Kaya instead of yun ang pinakakuan na yun. Kaya nga, So may kakulangan po sa tingin niyo? of course, malaki. Kasi una-una, maliban doon sa curriculum, hindi pa nga na-establish ang region. Hindi pa nga na-establish ang mga classrooms. Hindi pa nila talagang totally natingnan ano ba ang sitwasyon ng mga schools sa mga far-flung areas. Alam mo, I have gone just last August, kasi di ba may paeng, nagkaroon ng mga relief operations. So, tumulong ako doon kasi in the name of ACT, I've gone as far as parang end na yun ng Maguindanao na area. And ma-reach mo yung school, 1 hour ride in a pump boat. Pump boat yan mabilis yung pump boat. 1 hour ride from the national highway, and teachers are coming from nearby municipalities in that area. Sasakay sila ng pump boat, 1 hour ride, Papunta sa patungo sa school? ilang station. Pagdating sa station, Station. station na yung kanilang eskwelahan. okay. Opo. Pagdating doon, ang kanilang eskwelahan is lubog sa tubig. Although 2-story building yung eskwelahan, elementary lang naman ang meron doon, hanggang grade 1 hanggang grade 6. I don't know kung may preschools or kinder. Pero yun, nagsiksikan ang mga learners doon. Ilang classroom lang man yun. Nagsiksikan ang mga learners doon sa second floor dahil lubog sa tubig ang first floor. So hindi sila nagkakaroon ng ceremony or yung flag ceremony sa morning kasi basa yun. Sabi ko nga sa kanilang head teacher or principal teacher 1 for 7 years. Walang promotion. Sabi ko, sir, mag-IGP na lang tayo dito. Yung income generating project. Pwede ka na, sabi ko, magawa ng fish pond dito sa first floor. Kaya tanim kayo ng palayan sa harapan. Kukunin din ang community. Tapos ang community doon, as in, sobrang behind. Walang network, walang mga libro, walang facilities, walang CR, walang tubig. Walang CR. Walang CR. Ang tubig. CR nila, sir, yung lake na yun na sobrang haba, nandun. Yun na yan. Walang Doon din tubig. sila naliligo. At yung wala talagang kakayahan magbili ng tubig natin na nasa bottle. Doon din sila mag-inom doon sa tubig. So wala pang running water. Running water siya. Yung sa ilog. Ilog mismo. Hindi yung gripo na treat, hindi yung gano'n. Sobra kahit Common ba miserable. to sa maraming schools ganito? Yes, common. Common siya sa mga farm. Especially sa Maguindanao, special geographical area na part din niya ng barn. Sir, wala. I challenge you to visit the place. I could accompany you in that place. Nare-raise ba to sa DepEd? Yung mga sinasabi, yung classrooms, or tsaka yung mga CR? Yun na nga, sir. Kasi, syempre, di ba, ma-DepEd natin, may mga supervisors, may mga principals. Kasi, yung observation ko doon, no, parang
andun ba sa kanila yung culture of fear? Parang pag magreklamo ka, ipatawag ka, kapag magdaing ka ng kakulangan mo, parang wala kang nerve na pwede ba yung eskwela namin, bisitahin nyo naman, pwede ba yung eskwela namin, bigyan nyo naman project, pwede ba yung eskwela namin, bigyan naman. Si teacher 1, si teacher principal, hindi rin siya maka-air ng kanyang mga kakulangan. Dahil teacher 1 nga siya principal, sa teacher 1 pa. So anong chances niya to be promoted if, sige siya reklamo na reklamo. Okay. So it can be taken kung magreklamo yung public school, it can be taken against you kung magreklamo yung Of public course. school. At saka, ano pang chance mo to be promoted? But siya ka na. Kaya nga, yun ang aking hamon ko sa kanila. Get organized. Kasi, kung may organization kayo, marami mga possibilities na ma-gain ninyo out of your union. Kasi, may legal identity kayo. At pwede kayo maka-negotiate, pwede kayo maka-bargain, pwede kayo maka-talk in behalf of Ganun po pala. Ma'am, nababalitaan namin na sa mga probinsya po daw, kulang po daw yung libro at usually yung 2 o 3 estudyante nag-share sa iisang libro tapos iiwan nila yon sa klase to be used by the next class na 2 estudyante, 2 o 3 yung share. Ulit, ganun din po ba sa farm? Talaga naman, it is a fact. At ang ironical doon, kapag nag-interview ka ng mga DepEd official at kasi ministerial sila eh. So Ministry of Basic and High Technical Education, yung BHTE, hindi sila DepEd. So kung mag-interview ka sa kanila or magtatanong ka sila, well, they have everything. They can provide everything. In fact, kaganda-ganda ng kanilang moral governance. Kaganda-ganda. Pero where is justice? Where is inclusivity? Where is yung lahat na naka-include doon sa kanilang moral governance? Parang isa na ang tama doon. So nakita niyo ma'am yung kakulangan sa libro? Sobra. Anong mga ratio? Mga ilang ano po? Mga ilang estudyante yung nag-share sa isang libro? Ganun. Yung school na yun, halos wala yun eh. Walang libro yun kasi di ba, wala. Kasi di ba, nagkaroon ng modular. Si teacher ang nag-produce ng kanyang modules. Si teacher ang nag-research ng kanyang, kukuhanan ng kanyang mga Source. ng kanyang mga, yung kanyang mga ibibigay sa mga learners. Handouts na lang po. Handouts. Si teacher ang nag-provide niyan. Xerox na lang yan. Pero wala po yung libro talaga. Wala. May mga eskwelahan na may ganun na mga sitwasyon. Paano yun kung teacher mismo? So, iba't ibang school, iba't iba yung pinag-aaralan? Okay. Ang alam ko, at least dito sa Metro Manila, parang yung DepEd may oversight sa ito yung module for this course. Kaya yung mga learning competencies, dapat meron ka. Dapat Yun yung committee. per Opo. school. Sa barn pala, iba-iba, depende sa teacher, depende sa school. Ano man ang gawin ni teacher? Kaya wala man siyang material. So, siyempre, mag-isip na lang siya kung ano yung mga grade, yung mga grade books intended for grade 1, for grade 2. Kung meron man siguro, pero Nababalitaan din po namin na malalayo po daw yung mga bahay ng mga bata sa mga eskwelahan. May mga ganun po raw na sitwasyon. So totoo po ba yun na kailangan pa nilang tumawid ng ilog o bundok? May alam po ba kayong lugar na gano'n? Na malayo? yes po. Na yung banda sa may Dato Udin, since at Maguindanao 1, may mga areas doon na ang eskwelahan sobrang layo sa school dahil ang mga bata nagagaling pa sa mga bundok. So, halimbawa, alisin ang bahay ng mga alas 6, dating sila sa school mga 8 o'clock. Pero kasi saray naman sila. 2 oras po. Paano sila pupunta sa school? Mag-walk-walk. Maglalakad lang po sila ng 2 oras. Ano po, bundok po yung dadaanan nila. Tapos kung minsan mag-ulan, Walang birit jeep, pa walang yun. jeep na Yeah. dadalhin sila. Doon lalakad lang 2 Lalakad lang hours. sila. Kaya saan po yan? Sa Maguindanao po? Maguindanao, Dato Udin. Doon sa may, pusyong pa sa may coastal area. Kaya marami ang mga dropouts natin doon. Marami hindi nakapag-aral dahil sa mga sitwasyon ng ganyan. Na sobrang hirap. Tapos kung magkaroon pa ng mga natural calamity, ba? May mga yung matagal ang drought. So pag may drought, siyempre walang tutubo ng mga plants dyan. Katayin ng palay. So walang kakainin. Siyempre, pumupunta na slowly na stomach. Empty.
tama. Tapos meron pa doon sa may banda sa may Columbio na sobrang layo na eskwelahan, tapos mais pa ang kinakain. There was a time na ang learner magbabaon. Siyempre kasi malayo ang bahan, magbabaon. Toyo lang. Toyo lang. Toyo lang ilagay sa... Toyo lang ilagay sa kanin. Toyo at kanin lang, walang ulam. Ano po yan? Breakfast o lunch? Lunch na. Lunch yun. At sa totoo po, nabalitaan din namin kasi marami po daw ang hindi nag-aalmusal, malnourished na mga estudyante. True. So problema po In fact, ang pinakamaraming malnourished according sa statistics, according sa survey, ay yung mga learners from ang minsan ng lunch nila, toyo lang na ilalagay nila sa kanin. Saka balita ko rin toyo, ang kanin, lagyan lang yan ng toyo. Kaya walang ulam. Mga ilang meals a day po sila? 1 or 2? Depende kapag, alam mo, ito, nag-ulan-ulan, syempre makatanim-tanim sila, may mga vegetables, ano ito, may crop, no, may crop. Pero pag mag-drop na, then, yan ang pinakamalaking problema. Kaya nga sabi ko, kasi minsan, parang, ano rin talaga ito, gobyerno natin na, yung pakilang tao lang ba, magbigay sila mga ayuda, mga relief doon sa mga urban area na with all the, kung naman yung mga learners doon, mga bata, kahit pa paano, di ba, talagang makaka-enjoy talaga sila kung anong buhay sa city, no? Pero mga taga-rural areas talaga, walang kuryente, walang mga cell site, kaya kapag mabigyan ka ng ng module, pag si teacher mabigyan mo, paano siya ngayon, kasi sino mag-guide sa kanya, sino mag-concern niya kung saan kukunin yung mga answers doon. Wala namang libro. Wala po bang feeding program yung gobyerno kahit laki noodles man lang? Wala pong wala. Hindi ko alam sa ibang school. Sa naranasan ninyo sa BARM, yung mga yan, wala yung para sa lahat na yung mag-am, hindi po ba nasubukan yan na kahit feeding program? Sa ngayon, ang ginabigay nila talagang literal na bigas. May mga kwan doon, may mga stuff naman yun, may mga toyo, may mga oil, may mga sardines, may mga canned goods. Tapos, pero hindi mas parang pinipili na kung anong Pili na. grade level. Hindi sa lahat, hindi yung pang-lahat. Hindi naman pangkalahat. Pero, ako, I would sana suggest na instead na dyan sa mga central schools na makikita dyan sa sa city or sa mga madaling ma-reach na mga eskwelahan, why not na lang sa mga farmland areas. Talagang kawawa talaga. Sa classroom kulang din po. Sobrang kulang. Sobrang kulang. So, paano po nare-receive niyo yung mga school resources? May delivery? Yung sa panahon ko kasi, yung sa panahon ko, kasi nag-retire naman ako, di ba? Yung na-merge ang Cotabato City sa BARM, nag-insit na ako sa service. Sa panahon namin, kasi under kami sa Region 12, maganda naman ang services, delivery ng mga materials. Pero yun lang, kasi minsan, ang libro, darating yun mag-i-end ang school year, tapos maraming mga mali-mali doon. Hindi siya timely. Parang wala nagkaroon ng quality assessment. Quality check. Kaya ngayon lesson learned na rin yan. Kasi itong mga later part na during pandemya, di ba, modular, parang may mga divisions naman, concerned naman talaga sa kanya. Talaga yung mga supervisor, talagang nag-undergo yung mga modules ng quality assurance. Tama yun ang ginagawa. More so na, di ba, meron na tayong Republic Act about inclusivity. So, sila? Gender sensitive. Nagamit na. So na-discuss na natin yung mga teachers' concerns, tsaka students' concerns. Sa mga magulang ngayon, ano po yung mga concerns nila? Nakakausap niyo po ba yung mga magulang? Siguro, kasi 4 years na ako nag-retire eh. Pero yung sa panahon ko, siyempre, best talaga na practice na kausapin ang mga magulang. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, nung
nung nagturo ako, di ba, June ang umpisa ng klase. Yes. August pa lang, alam ko na lahat ng bahay ng mga learners ko. Kasi Sabado-Linggo, I tried my best na malaman ko saan nakatira, malaman ko kung anong klase pamumuhay meron sila. So, maka-adjust ako kung absent si learner, malamang na wala siyang pamasahe. Malamang na hindi siya nakakain. So, bakit i-fail mo siya? Kasalanan ba niya? Hindi niya nakakain. Kasalanan ba ng magulang kung wala siyang trabaho? So, hindi ka makarindiman ng contributions. Diba? Pero siyempre, public school, mag-contribute ka rin sa mag-classroom ng PTA. Hindi na, wala na. Wala, bayaan na lang. Kasi alam mo na ang sitwasyon niya eh. So, may mga parents naman na sobra namang kwan, sobra namang galante na kahit wala nang kakayahan, sige, mag-contribute na ganito, ano. In fact, wala namang kakayahan yan. Pero since alam naman natin ang status ng pamumuhay nila, siyempre mag-adjust as teacher. Yun ang pinaka-number 1 na maganda na gawain na kailangan alam mo yung status ng pamumuhay ng learners. Kasi, siyempre doon, ang mga Muslim naman talaga, only a few naman yan talaga ang may karamihan talaga yung live one day at a time lang yan. Kaya di ba marami mga store maliliit kasi whatever income they have in a day, yun lang din ang parang ipakain nila sa mga anak. So, kasi sa amin also yung pastel national food, national kwa nila yung, alam niyo yung pastel na yan, na yung rice, ibalot sa dahon ng saging, tapos may konti lang dyan na fish na flake siya, tapos parang diprito-prito lang, tapos ibudbud lang dyan sa taas ng kanin, tapos lagyan na ng toyo, 10 pesos lang yan. So, kung halimbawa tatay nagasikad-sikad lang, kasi noon sikad-sikad pa mo, wala pa may tumapayong-payong, hindi pa uso ang tricycle. So, yung bisikleta, nagasikad-sikad. So, kung magkaroon income this morning na, di ba, mag-start siya na magsikad na 4 o'clock, uuwi siya ng alas 6 kasi may learner, may estudyante siya, kailangan magpunta sa school. So, yung income niya, dapat nakabili na siya ang pagkain ng anak niya na for breakfast or baunin ang anak niya for lunch. Kaya walang breakfast. At do you think kung bigyan siya ng 5 pesos, mabubusog pa siya, anong mabili niya ng 5 pesos? Masakit, mahirap talaga ang ano. Tapos pagdating sa eskwelahan, siksikan pa, alam nyo, kaya itong ating kalagayan talaga, ako nakaranas ako ng 120 in a class. Maliit na classroom. 120 in a class. Wow. Mga third year na yan sila. Ano yung normal capacity ng classroom? Dapat mga 40 lang. Maximum na yun. Times 3. Times 3. At mayroon noon, may policy pa si DepEd na hindi ko pwede mag-refuse ng learner na enrollee. Kailangan i-cater mo siya. Kasi kung hindi mo, i-refuse mo siya, magiging, ano yun, kasalanan yun. Pwede ka nilang ihabla. Yun. So imagine, ang iba doon sa likod, mas talaga tagilid ka. Hindi mo naman pwede na hindi mo tingnan sila. So tagilid ka. Tapos, ang iba doon sa likod, mag-upo naman sa wala namang upuan. Upo sa floor. Ang iba doon nagputong-putungan. Iba doon nagtrintas-trintas ng buhok. Iba doon nagmanicure. Hindi sa makinig. Kasi, siyempre, yung 20 lang sa classroom, pag mag-ingay yun sila, in unison, di ka, ako maliit pa. Tama. Yung iba doon nag-masturbate na. Siyempre, nakatabi siya ng wapa, maganda na bata dyan sa tabi niya. Yung mga adolescent naman. So, ano gawin ni teacher? Actually, mahirap yun. Policy na yun, that puts the teachers at a struggle. Kasi syempre, gusto mong turuan lahat ng pwede mong turuan. Pero, ano yung capacity ng school? Ano yung resources natin? Ano yung infrastructure natin? Hindi kaya. Kaya, alam mong gawa ko? Wala ka namang choice. Hindi mo naman yan pwede sabihin ako mag-short period ka, hindi sila hindi sila magkupyan. Kasi hindi na makakilos. Sabi ko, ginagroup ko na lang sila. Diba, 120, i-group ko sa 10, tig 10 yan. So, kung mag-test, so kay group kayo, kung anong answer na isa, answer na lahat. Kung anong score na isa, score na lahat ng grupo na yan. O, diba? So, walang 0. Kasi, sa mag-stricto ka, bawal papel, i-check mo.
Tapos nangopya lang man din pala. So ano, saan ang credibility ng kwan mo na yun? So ano po yung mga gusto niyong makita na pagbabago sa edukasyon sa Mindanao? Sa Mindanao talaga. Kasi when you say Mindanao, that ano pwede nating maging exclusive sa bar or siyempre may ibang regions pa man din sa Mindanao, di ba yung Region 10, Region 9, Region 11, Region 12. Yun ang component ng regions sa Mindanao. So, napaiba itong BARM. Pero since I am in Cotabato City and I belong in BARM, so parang ang concern talaga doon is, siyempre, sana tingnan ng higher ups yung mga totoong kalagayan ng mga learners. Kasi una-una, yung mga learners, they're Bangsamoro. Dapat ayusin nila kasi yung mga mag-benefits, trabaho nila, magtrabang sa muro, di ba? Parang ironical na pabayaan na lang sila kung ano lang ibigay sa nila. Basta sila, okay ang pamumuhay nila. Ano po yung ideal ninyo na educational system sa BARM? Ano po yung gusto niyong makita na mangyari? Let's say, paint a picture ng perfect day. Papasok ang estudyante sa school. Ano dapat ang nasa school? Ano yung gusto niyong makita? Para maganda yung Siyempre yung school, dapat conducive yun, di ba? Yung kumpleto siya sa mga... Kasi 21st century, dapat gadgets na, di ba? So, ando na yung si teacher mag-facilitate na lang. Tapos, yung learner, walang dahilan, hindi siya maka-learn. Dahil provided na siya ng mga materials na dapat sa kanyang learning, di ba? So, kung kailangan niya ng materials, andyan si material. Kung kailangan niya kung magbigay si teacher na, okay, you draw yung concept, according to what you have understood, doon sa lesson natin, you may draw or you may create a poem or whatever yung mga non-traditional assessment. So, meron tayong Crayola, meron tayong Manila paper, meron tayong cartolina, or meron tayong kasi ang creativity ng bata, lalabas yan according sa nakikita niya, according naman sa kanyang mga mga input, no? At saka yung mga materials na gagamitin niya. Diba? So, infrastructure talaga, tsaka resources, kailangan natin ng budget. Need talaga yun. Okay. Well, maraming salamat po. That's really insightful kasi out of control yun ng mga bata eh. Kailangan talaga gobyerno or DepEd. At saka isa pa, si government, nag-introduce sa mga programs and projects na wala naman siyang kakayahan na i-sustain yun or ibigay halimbawa, di ba nag-implement ng special education, that is in accordance na ito sa yung pinaka-latest na batas na pinirma ni President Duterte, itong Republic Act 11650, inclusivity. So, siyempre, ang essence nun is every child is a learner. So, kahit meron kang disability, meron kang hearing impairment, meron kang visual impairment, kahit meron kang mga motor skills mo, wala kang mga fine motor skills mo, hindi mag-work. But then, because of education for all, dapat i-provide ni government, di ba? So, saan ngayon ang resource room? Saan ngayon ang mga braille for the blind na dapat gamitin nila yon? Saan ngayon yung mga headset o yung mga speaking mga gamit na pwedeng maging instrument para sa intervention na isang bata na may hard of hearing or isa siyang deaf, or saan ngayon yung mga dapat na mga tools na gamitin ni teacher to assess ng kanilang mga learners, at ano ang dapat na mga learning materials ang dapat sa kanila. Kasi di ba may iba't ibang ang mga learners natin, di ba may mga multiple intelligences yan sila, diba? So especially sa mga special children, alamin nyo ano yung kanyang
ano yung kanyang functional skill. Ano yung, so yun dapat siya. Di ba? Saan ang material na i-develop natin siya? So kulang po talaga. Wala talaga yun. Ah, Kaya si teacher, nationwide po to or sa bar lang o nationwide, May nag-i-implement ng ganun. Kaya ako, when I first handle that special education, wala kami resource. So, saan magpunta ang mga bata? Hindi sila pwede i-mainstream dahil hindi pa yan sila nakaka-adjust ng regular na learners na andyan sila. Siyempre, meron yung ando na yung bullying, ando na yung mga wala silang kumbaga hindi sila accepted sa society. So, dapat, ano mo na yan sila, self-contained mo na yan sila, and then unti-unti, i-develop ng social skills nila until such time na ready na sila i-mainstream, na pwede makakahalubilo na sila, makaka-adjust na sila sa community na parang mga normal, no? So, Regardless of their ang nakikita niyo pong kakulangan sa special education ay ano po, yung resources, ano po? Lahat. Resource room, mga gamit na para sa mga interventions nila, di ba? May hard hearing. Wala kaming audiogram para mag-test so anong level na kayo, anong category ba, mild ba, or moderate ba, or profound ba. So wala ring mga developmental doctor para mag-assess kung ano ba siya, mentally retarded ba siya, or mayroon ba siyang dyslexia, or mayroon ba siyang learning disability, mga ganun. Tapos, si teacher yan lahat, sir, si teacher yan lahat. Nasa ano yan ni teacher. Kaya, talagang, kung ibabalik ko, kung may age machine, yung ginawa ko, yung mga panahon na yun, hindi ko na magawa. Ano po niya? Pagdating naman po sa issue ng corruption sa DepEd at sa mga public schools, di ba naging kontrobersiya po ngayon yung mga yung confidential funds at kahit nung nakaraan from the 90s, di ba may mga textbook scam. So ano po masasabi niyo sa corruption sa public schools sa DepEd at ano po ba ang pwedeng gawin na pagbabago tungkol dito? Siguro, being true na lang ng honest na isang government employee, yung nasa posisyon, saka isa rin siguro na magbigay ng possibility ng corruption is yung system ng DepEd, system ng gobyerno na yung bureaucratic. Kasi from the DBM, example, Department of Budget Management. From the DBM, ida-download yun sa regional office. So from the regional office, ida-download yun sa division office. So from the division office, ida-download yun naman sa mga schools, no? So, mga MOOs nila. So you can just imagine ilang istasyon ang nadaanan ng pera. And bakit lahat ba dyan? True, although may mga accountant dyan, bawat region, division, and school, pero sana alisin yung bureaucratic. Halimbawa, si region, idiretso na lang pondo sa school. Para isang isang bawasan po liquidation. yung nasa gitna, yung bureaucracy. Yung procurement process po ng textbooks, kasi may anomalya po yung procurement process ng mga, anong tingin niyo doon? Nasa kasi yan ang DepEd office talaga. Nasa central office, sa prerogative nila yan eh. Kaya nga, naging one din siya, minsan masasabi natin na business din kasi kung sino mag-offer doon ng isang company or produce ng mga materials na yan, company, halimbawa, sila mag-offer sa DepEd, ito, and then kahit na walang sa ground, okay ba ito libro nito, tama ba ito, ano ba ito. Since alam nila na makagain sila ito, makapractice sila, sige nila. Tapos yung malibro talaga ngayon, hindi kagaya na una yung, di ba, yung cover niya, yung vignette ng libro ba, nakapal, parang karton. Wala na, parang mga bond paper na lang. Yung bond paper na brown, na isang ganito, wala magkukunit na. Ewan na. Isang follow-up po. Yung kanina na sinasabi yung bureaucratic system. So, balik parang top-down approach yun. So, gusto ko lang tanungin if ever meron bang spaces yung mga teachers tsaka school principals para sabihin sa division office, ito kailangan namin, ganitong budget kailangan namin para ma-deliver. Walang ganun. Walang participation spaces.
Kasi ano eh, galing niya sa central office eh. And mga regional offices, cannot say no. Kasi nagaling niya sa So, balik tanggap lang, accept whatever they give. Pero meron naman yan silang mga justifications na ito yung ito yung pinaka natin. Tsaka parang bumabalik rin tayo sa, kailangan mo i-accept kasi kung mag-push back ka, edi bad shot ka dun sa Bad shot kanila. ka. Oo. Concept ka na. Mm. Masakit ko. So as a whole, ano po yung gusto niyong makitang mga pagbabago sa Department of Education? Sa edukasyon? Pero sa mahirap- Pilipinas? pero mahirap na question. Nationwide. Pero I am not in a position to answer that. Pero kasi kung ako lang ang in my own In your own my- personal my- opinion, sa based on your opinion- experience sa bilang opinion teacher ko, po sa... sana ano na lang yung kung ano yung una-una nating curriculum, yun na lang, hindi na mag-change. Kasi ito ang isa sa mga, sa tingin ko ito yung isa sa mga loopholes na bakit mababa ang ating mga results ng mga tests ng special sa English or sa Mama, yung PISA, sabi nila Sa na PISA. mababa daw sa math, science, reading comprehension Yes. of sa buong mundo. Like, sa lowest. And ironical kasi, di ba, there was a time na we are the best speaker of English, di ba? Oo, Yeah, bakit kaya Philippines, ganun? yun ang yun nga ang ano doon. Kasi dahil nga, nag-change ang mga curriculum, whoever sits as the Secretary of Education, kung ano naman i-offer ng mga foreign countries na ito, maganda ito, so i-adapt naman. Di ba? Yung senior, yung K-12, ano ba ang content ng K-12? Dapat tayo, kung ako ang Secretary of Education, I should have thought of ano bang curriculum ang dapat na when time comes na maging source ng livelihood o magkaroon lang man ng si learner when time sa mag-graduate siya, mayroon siyang pupuntahan na trabaho na meron siyang security of tenure, magkaroon siya ng quality life, di ba? Kasi, halimbawa, itong K-12, okay, may K-12. Accordingly, sige, okay na yung mag-graduate ka ng K-12 kasi after 2 years, qualified ka na kasi skilled ka, no? Kasi may mga automotive, mga STEM, and all the rest, may mga vocational technology, yun, mga strands na yan. So, kung kukuha ka ng pastry, o magaling ka mag-bake, or kukuha ka ng carpentry, magaling ka mag-carpenter, pero saan yan? After which, saan ka ma-employ? Kung carpentry ka, ma-employ ka, mag-daily wage ka. Kung nahulog ka sa building, nasagutin ba? Ng DepEd, nasagutin. Anong security mo dyan? Kung nagkasakit ka, kung pa-hospital ka ba nang nag-hire sa iyo? Wala. May bonus ka ba? Wala. Diba? Yung dapat i-consider natin na hindi natin isipin na ito kasi need ng Australia, need ng Amerika, need ng Japan. No, kasi saan ang ating ngayon? Saan dapat i-promote natin ang ating independent policy, yung hindi tayo we will evade yung current policy na ganun ba? Well, if I were the secretary, balik sa basic. Reading, writing, arithmetic, yun naman, di ba? Yung mga bata, mga bright naman. Diba? Although, sabi mo, bihan tayo sa technology, hindi tayo mag-ibigay sa technology kasi when you know how to read, you know how to use the technology. Diba? So yun na nga yun, parang a lot of basic things need to be addressed before everything else. Like yung sinabi mo kanina, bale parang pathways yun eh. Okay, after graduation, saan ka na pupunta? Ano yung security mo? Ano yung safety net? Pero yun, parang we talk na throughout this conversation with you na ang daming problems. There's classroom, there's distance to school, there's malnutrition, there's inclusivity for special education. Yun, and then yung nahihirapan is yung mga teachers nila, which is just talagang nasa bottleneck sila. Ano magagawa? Isa rin yan sa mga causes na bakit mababa ang turnout ng ating mga sa curriculum dahil nga si teacher overwork na siya. Overwork in a sense na maghanap pa siya ng lesson niya. Ang content ng kanyang lesson, ang kanyang classroom management, ang kanyang linkages, naging teacher na siya, naging police pa siya, kasi kung may away, siya rin ang diyan, naging counselor siya, naging nurse pa siya, kasi kung may may guidance counselor pa siya, sana si teacher ngayon, di ba?
Tapos under attack pa, hindi pa ginasupport, wala naman binigay ang DepEd ng one-on-one ng mga laptop, mga gadgets, wala. Si teacher mag-loan para makaprovide ng printer, para makagawa siya ng module. Mag-loan siya dahil mag-provide siya ng computer, dahil gagawa siya ng kanyang mga learning materials. Hindi naman niya ginaprovide ng eskwelahan eh. Kung mayroon man mga ganyan, sa principal's office lang yan. Grabe, ganun po pala. Kaya we need the support for the teachers. And buti nga meron tayong alliance of concerned teachers. Yan na nga, ma'am, kasi very good nga kasi nga we are really inviting and asserting na dapat lahat ng regions ma-unionize para ang bosses ma-unify. We have the same calls, the same advocacies, and the same target, we have the same objective. Hindi yung hindi kasi ang lahat-lahat naman para naman sa kapakanan talaga ng Filipino learners, para sa mga mamamayan. Kasi nga, hindi tayo sectoral. We are nationalist, no? At saka, yun, dapat si government should hear our outcry. Na unahin niya na si teacher, give better salary. Kasi nga, magkano ang sweldo ni teacher 1 ngayon? Entry grade is 29,000. Mataas pang sweldo ni call center agent. Mataas pang sweldo ni enlisted personnel. Si teacher, nag-let exam. Ang enlisted personnel, high school graduate. Gross po yung 29 o net? Gross. Gross po yun. So, babawasan pa yun ang kanyang contribution 29,000 pesos per month. GSIS, sa kanyang tax. Noong kasi, nung hindi pa nagkaroon ng full implementation wala pa yung salary standardization 5, si teacher has only 200,000 gross in a year. So, Per month, ilan? in a year, In a year. 200,000. So, per month, mga magkano? Yun na, hindi mga... Maliit lang. Tapos, tax-free yun siya. So, kung hindi ka aabot ng 250,000 a year, tax-free ka. Nung na-implement itong SSL 5, and itong bago ngayon na executive order na accordingly SSL 6, nadagdagan ang sweldo ni teacher ng kakaunti, parang 60 pesos a day. Para may nasabi lang. Para masabi lang na may increase dahil sa sobrang ating panggigiliit. Pero nabudol kami doon kasi siyempre naibigay yun, nagkasabay yung 13th month pay at saka sweldo ng November. So si teacher, hindi niya naman maraming pera. Pero actually, wala yun kasi yung increase na yun na 64 pesos a month or a day, nagkaroon yun siya ng retroactive mula January. Supposedly ang increase magsasagan January. So binigyan ng August, January, February, March, April, May, June, July, August. So 8 months yun siya na binigay buo ang differential. So, nabudol si teacher, marami siyang pera, meron pa siyang sweldo ng November, meron pa siyang differential, meron pa siyang 13th month pay. So, parang hindi na niya naisip, magkano kayo na increase? Bakit liit-liit na? Hindi niya na-mind na maliit pa yung increase, dahil nga yung panahon na yun, nagkasabay-sabay yun. So, overwhelmed na nga po si teacher sa trabaho, bababa pa po yung sweldo nila. Overworked si teacher. Tapos ano pa, under-supported, tapos wala. Kaya nga, ang cry talaga natin yearly, we cry for increase. Ngayon, ang cry natin 50,000 increase. It's not a lucrative increase. It's a very minimal kasi considering na ngayon, according sa NEDA, in a family of 5, dapat ang expenditure ng family is 1,400. How much is 1,400 in a month? So, times 30 days. Hindi pa yung kasali dyan yung anak ni teacher nag-aaral, nagpamasahe. Hindi pa nakasali yung ang anak ni teacher na hospital. So, tama-tama lang yon in daily subsistence natin. Pero, very sad to note na in most areas, especially sa farm, sa mga, doon sa amin, I do not know kung doon sa Mindanao, pero doon sa amin, ang daily wage ng tao is 350 pesos per day. Konti nun dito, 610 na ata, di ba? More on mga 670. Tumaas na. 670. Di ba 350 per day? Grabe. So, ang inflation,
ang inflate. Kaya wala. Kaya nga, you cannot, you will wonder why na bakit ang mga bata malnourished. Kasi, what will you buy ng 64 pesos a day? Ang kilo ng bigas, sobra 50. So ano, mag-asin, asukal, gano'n, magtoyo. At saka yung oil, ilagay na lang sa kanin, magbubud-bubod na lang ng ganyan. Okay pa si teacher, kahit ganyan. Ay, maka-loan siya ng ganito. Every 6 months, mag-renew ng loan niya. Nagsasurvive si teacher sa loan. Only, kaya nga, out of 10 teachers, only 9 of the teachers really are underpaid. Isa lang talaga niya ang medyo makakapa. Kasi, una-una, considering na siguro dahil master teacher siya, siyempre iba kanyang salary grade. Or, the teacher comes from a rich family. At sa final question po namin, Ano po yung message ninyo sa sino mang nakikinig? Paano sila maka-participate sa pagtulong sa education sector at mga issues? Paano? Paano ba? Siyempre, ano pong panawagan niyo sa taong bayan at sa mga yan? tungkol sa edukasyon. Opo. Ayan po. Sige. Yung gusto talagang magturo dahil wala ka ng choice, magturo ka lang talaga. Una-una, you will not feel ng satisfaction to yourself. Kaya nagdi-dispense ka ng services mo, napilitan ka lang dahil hindi man talaga ng gusto mo, napilitan ka lang dahil gusto lang magtrabaho. Pero kung talagang it's your calling, kahit na yun ang sweldo, meager income yon, pero despite ng mga itong sitwasyon ni teacher, hindi sapat ang sahod, hindi siya living wage, maraming trabaho, unsupported, kasi calling mo yun, gusto mo yun, kaya somehow happy ka pa rin sa mga ginagawa mo, di ba? Kahit papaano, anyway, naging happy ako kasi nakita ko yung learner ko na ano na pala siya ngayon, di ba? Ganon, oo. Kaya kasi, ang teacher kasi can make or unmake the future of the child. So, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, it might be na you are in a wrong place kasi hindi mo na napilitan ka. So, you might unmake the future of the child. Opo, tama po. Oh, maraming salamat po, Ma'am Helene. Maria, marami tayong natutunan ngayong araw po kanyang buwin. Thank you so much for giving the opportunity para ma-air or ma-share ang actual situation ni teacher. Kasi hindi we will not stop ng aming mga panawagan kasi una-una nakalagay yan sa ating Philippine Constitution na deserve natin ang deserve na every Filipino ang pamumuhay na maalwan, no? So, ano ang panoon, ang magiging kasagutan? Siyempre, decent pay, living wage. We do not ask for more than what is a living wage. No, yung kabubuhay na sahod. Opo. Very inspiring po. Maraming salamat po si Ma'am Helene, Teacher Helene, hindi maukom ng Alliance of Concerned Teachers. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much. It's a pleasure meeting you. Salamat sa mga panonood natin. And see you next time dito sa People's Tambayan. Maraming salamat.